Confession time. Hindi ko alam na kabit ako. Ang alam ko lang, special daw ako. Special kasi hindi siya sumasagot agad. Special kasi puro mamaya na ang reply. Special kasi kapag tinanong ko kung nasaan siya, ang sagot palaging, dito lang. Saan yung dito? Sa multiverse ba? Sabi niya, ikaw lang kausap ko. Totoo naman pala. Ako lang kausap niya kapag tulog na yung legal, patay na ang ilaw at naka-silent ang konsensya. May rules pala kami. Hindi pwedeng mag-video call, hindi pwedeng mag-tag, hindi pwedeng magtanong ng tayo ba? Pero pwedeng-pwede ang miss na miss kita. Kahit miss niya lang pala yung feeling na may backup. Kapag hindi siya nagre-reply, ako pa ang may kasalanan. Ang demanding mo kasi. Kuya, ikaw yung nag-good morning ng 3:00 ng hapon. Anong oras na yan sa mundo mo? Tapos, one day, may nakita akong post. Hindi siya ang nag-post ha, yung legal. Caption, thank you for choosing me, always. Always? Eh bakit may night shift ako? Hindi ako nag-message, hindi ako nagwala. Nag-scroll lang ako. Hanggang makita ko yung comment niya. Love you. Aba, pareho pala kami ng greetings. Good morning sa akin, good night sa kanya. 24/7 ang coverage. Telecom yarn? Pero ang pinaka nakakainis sa lahat, nung nahuli na siya, ako yung masama. Ako yung nanira, ako yung suinget, ako yung walang respeto. Sandali, hindi ako suminyet. Pinapasok mo ako nang naka-open ang pinto at may welcome sign pa. Ako pa ang sinabihang, alam mo namang may jowa ako. Ah talaga? Kailan mo sinabi? Sa panaginip? Sa notes app mo? Sa konsensya mong naka-airplane mode? Ending? Nagbalikan sila. Ako? Nawala. Parang extra sa pelikula na tinanggal sa final cut. Pero okay na rin. At least, na yon alam ko na kapag sinabi niyang walang makakaalam, tama siya. Pati ikaw, hindi mo alam kung sino ka sa buhay niya. So ito ang tanong. Mas masakit ba maging kabit na hindi alam ang role o legal na niloloko pero proud pa rin?